so right across the sky, and believe in love to always be alive. And there's so much more than Ladies and gentlemen, meet the freaks! Sina B1 at B2, Berna at Barbie. Kambal to ko, kambal pangit. Berna, Barbie! Paliwanag niyo nga sa akin. Ano nangyayari dito? Paano nagkadikit kayo? Anong... Hindi, teka lang. Let me explain. May milagrong nangyari eh. Mahirap paniniwalaan eh. Pero, ganun talaga kami! Isang kambal to ko! Nagkakahiwalay kami dahil sa kwintas! Ano bang gusto mong malaman? O baka naman, isa ka rin sa tatawag sa amin ng monsters. Ha, manloloko? Ibang klase to eh! Hindi ko kaya to. Hindi. Ano tinatawa-tawa niyo, ha? Tumigil na nga kayo! Tingnan mo yung ginawa mo. Sinira mo yung school dance, sinira mo yung gabi ko, ninakaw mo pa yung kwintas. Minsan ko lang naman ginawa to ah. Hindi ko naman siguro magagawa to kung hindi ako nasaktan sa panloloko ng JD. Eh, kasalanan mo man kasi. Inagaw mo siya sa akin. Ano? Ano may harap ka ng mukha sa mga tao, ha? Yun na lang ba importante sa'yo? Yung popularity mo? Kung ano inisip ng mga tao sa'yo? Mas mabuti pa, nalaman lang yung sekreto natin para wala nang tayong tinatago. Ano nangyayari dito? Nag-aaway ba kayo? Itanong niyo sa dakila yung anak. Berna? Itanong niyo po sa ambisyosan yung anak. Dati ko po sinasabi sa kanya na walang may dudulot na maganda yung kwintas. Pero ano, hindi po siya nakinig sa akin. Palibhasa. Atat na atat, gumanda. Eh, ikaw, hindi ba? Eh, ninakaw mo nga yung kwintas eh. Taga, sandali. Ano bang kinalaman ng kwintas na yan sa pag-aaway nyo? Diretsuhin nyo nga ako. Ano bang problema? Alam niyo po, ni minsan, hindi naman kayo nakinig sa amin eh. Ni minsan, wala po kayo dyan sa tabi namin. Ang lagi niyo na lang inaatupag, yan lumang sasakyan ni Mami. Nasaya na po kami na inaayos yung problema namin na mag-isa. Siguro, kaya namin ayos ito ng kami lang. Berna? Barbie? Excuse me, pare. Kiko, right? JD? Oo. Kaibigan mo si Berna, di ba? Alam kong may alam ka sa nangyayari sa kanilang dalawa ni Barbie. Pakiramdam ko, isa ako sa mga naloko nila eh. Akala ko iba si Berna. Nagkamali ako, pare. Matagal ko nang kilala si Bernard at si Barbie. Hindi nila magagawa man loko ng kapwa, JD. Pero, bakit nila nagawa yun? Lahat naman na nangyayari may dahilan. Siguro, ginawa to ni Bernard dahil sa'yo. Dahil sa akin? Anong ibig mong sabihin? Pasensya ka na, pare, pero wala ako sa posisyon para magsabi. Pero teka nga pala, may gusto ka pa ba kay Barbie? Kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Bakit mo nga pala naitanong? Dati ko pa kasing gusto si Barbie. Kaya lang, magkagalit kami ngayon. Pero alam mo, gagawin ko lahat para mapatawad niya ako, pare. Sige, pare, mauna naman ako. Ingat ka.
Bakit? Eh, kayo pala yan. O, bakit? Ate Faye, kasi nasira yung kwintas. Ano na? Nasira po yung kwintas. Pwede po ba niyo ayusin? Hindi na eh. Bakit? Eh kasi dahil sa kwintas na to, nagkasira kayong magkapatid, kaya lagpak kayo. Bagsak kayo sa pagsubok ko. Kaya sa ayaw sa gusto nyo, forever na kayong kambal tuko. Ayoko, Miss Faye. Gusto ko pa pong gumanda. Sige na, please. Ah! Alam mo, kasalanan mo to lahat eh. Pero wala tayo may kasalanan, okay? Tara na nga! Tara na! Ayoko pumasok. Ayoko harapin yung kahihiyan eh. Alam mo, manood na lang tayo ng basketball jersey. Hindi. Pasok tayo. Mas mabuti pumapaya kaysa bumagsak na. Tara na! Ayoko pa rin. Tara na nga eh. Papasok tayo sa classroom ko para may iwasan natin si Regina. Okay na yun, okay? Ayoko nga pumasok Papasok eh. na, Sus. Pag-uumpisa ng klase ko, papasok ka ba o hindi? Papasok mo kami, ma'am. Huli ka na. Ano ko? Kuya Kiko, tuloy ka. Opo ka. Para po sana kay Barbie. Oh, hindi ba kayo nakita kanina sa school? Eh sana, binigay mo na lang sa kanya yung kanina. Naku, baka po kasi hindi niya to tanggapin sa akin eh. Please lang po, baka pwedeng kayo na lang po magabot sa kanya. Oh, sige, ikaw ang bahala. Kiko, may tatanong sana ako sa'yo. Meron ka bang alam dun sa away nila Bernard at Barbie? Pasensya ka na kung ikaw ang tinatanong ko, ha? Kasi alam kong ikaw lang naman ang kaibigan nila. Gusto ko sana makagawa ng paraan para mapagbati sila. Kiko? Papi, mahirap po kasi ipaliwanag eh. Baka hindi lang kayo maniwala. Sige na, Kiko. Sabihin mo na sa akin. Ganito po kasi yun. May nagbigay po ng mahiwagang kwintas kay na Barbie at Berna. At dahil po sa kwintas na yun, naging sobrang maganda si Barbie. Samantalang si Berna naman po, naging sobrang pangit. Kaya yun, simula po nung nag-iba na po ang trato nila sa isa't isa, palagi po sila nag-aaway. Tapos hanggang sa nabuking na ng school kung anong sinatago nilang sikreto. Ano? Nang dahil sa kwintas, gumaganda si Barbie at pumapangit naman si Berna? Teka, paano nangyari yun? Saan naman planeta nang galing yung kwintas na yun? Teka, Kiko. Naguguluhan ako eh. Alam niyo, Papi, magic po ang tawag dun eh. Kasi yung kwintas galing dun sa fairy na gusto magpasalamat dun sa nanay ni na Barbie at Berna. Ng asawa ko? Ang ibig mong sabihin, sa mga panahon na ito, nangyayari pa rin yung mga kahiwagaang yun? Teka, nahirapan akong paniwalaan yun. Alam niyo, Papi, nauna rin naman ako eh. Naguguluhan pa rin ako eh. Pero may nidulot din naman po maganda yung kwenta sa kanilang dalawa. Yun nga lang, mas marami pong gulong ito na dulot sa kanila. Mabuti naman at gising na kayo. Eto, pinaghanda ko kayo ng favorite breakfast nyo. For you, omelette. And for you, pancake. Papi, pancake po yung favorite kong kainin pag almusal. Hindi po egg omelette. Gusto ko po yung egg omelette. Pasensya na kayo mga anak, ha? Makakalimutin na ang papi nyo, eh. Tumatanda na kasi. Ah, siya nga pala. Dumaan si Kiko dito kagabi. Pinabibigay itong chocolates para sa'yo. Ah! Mukhang masarap. Pero no thanks. Ayoko. Ano ba? Teka. Hindi ba mas maganda yung dati niyong ginagawa?
Yung nagbibigayan, yung nagtutulungan. Papi, may kamay naman siya eh. Sino bang may sabing kailangan ko ng tulong mo? Kaya kong kumilos ng walang tulong mo, ha? Teka, teka! Ikaw kasi! Ang bagal mo kasi! Kupad-kupad kumilos. Ayun, tayo. Hindi bagay ang mga aliens dito na tulad nyo. Kiko! Ay naku, andito na naman yung sumot. Barbs, binili kita ng pastries. Alam ko kasi mahilig ka sa lahat ng klase ng matatamis eh. Peace offering ko sana sa'yo, kaya patawarin mo na ako. Peace na tayo, please. Pagawin niya, pagawin. Sige, tikman mo, masarap yan. Sarap talaga. Ibigay mo sa akin lahat ng matamis sa mundo, wala akong pakialam. Dahil hindi ko kakalimutan panloloko mo sa akin. Oh, ano pang ginagawa mo? Tawagin mo na yung yaya mo, sabihin mo magpalit ka na ng polo kasi madumi na eh. Yayas mo ka kasi, yayas mo. Huwag ka na nga. Hoy, Kiko! Saan ka nanggaling, ha? Kanina pa kita hinanap sa school ninyo! Ikot ako ng ikot nung hinahanap kita! Kaya ko naman mag-commit mag-isa eh, kaya umuwi na ako. Ano? Hindi pwede yan! Ano na, sasakay ka na lang ng jeep? Ano, aatakin ka ng aso mo sa usok ng jeep? Hindi pwede yan, hindi! Ay! Nag-uusap pa tayo dito, wag ba ako iwan? Ay! Kiko! Iwan ako? Ba't ganun? Tinulikuran ako. Ayoko pumunta ng tambayan. Bakit Eh, ako to si Kiko eh? Saan mo gusto pumunta, Aber, ha? Saan ako sa maraming papahiya sa atin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di ba member kayo ng cheering squad? Mga asa na naman ba kayo? Please forgive me. Please, please forgive me. Please forgive me. Please, please forgive me. Please forgive me. Please, please forgive me. Please forgive me. Ano daw? Please forgive me daw? Please forgive me, Berna. Ang cute naman yan. Alam mo, kinikilig ako. Corny! Hindi ka na nga! Teka, Burns! Uy, ayan, pabalik na sila, oh. Sige. Girls, sila yung mga bida dun sa freak show na sinasabi ko sa inyo. Ang mga monsters na kambalto ko na sina Berna at Barbie. Kakatakot sila, no? Hoy! Nainis ka ba? Bakit? Tinatamaan ka ba?
O baka naman mas gusto mo lang maging sikat dito sa twin sister mo. Alam mo, madali lang yan. Mukha ka nang mas nakakatakot. Kung ginaganyan yung sis ko, ayaw mo maging mas halimaw kaysa sa amin. Talaga? At paano naman kaya mangyayari yun? Ano? Kayo? Lalaban kayo? Dapat lang sa'yo yan. Sige? Uy, sige, princess ha. Mauna na. Ay, sa kayo. Sige, sige. Congrats. Congrats. Bye po. Sige, congrats ha. Hi. Bauday ka namin. Kids, ang kanta mo kayo na. Proud na proud kita. Kung ginasinig ko sa mga tao na bata kita, diba? Si nanay lumalabas ang pagka-stage mother, nakakaya tuloy sa mga kagrupo ko. Oh, sus ah. Alam mo, Princess Anak, hindi mo maiali sa amin na hindi ka namin maipagmalaki. Tsaka buti na lamang nakita niya yung dati niyang kaibigan, kundi hindi siya makakakanta dito sa ganitong lugar eh. Amog gani. Buti, nag-break ka mo sang Eric na ina, di nagbago kita ang swerte mo. Ibla. Nagkataon lang naman po siguro. Princess. Ay, Jonathan! Nanood ka rin ba ng show? Siyempre naman. Di ba sabi ko yung monitor ko lahat ng shows niyo? Alam mo, talaga ibang mag-alaga ang dati mong nobyo eh. My gosh, Troy! Ano nangyari dito? Sir, itatawag ko sana ito sa inyo kaso hindi ko kayo makontak eh. Nasaan kayo lahat nung nangyari to? Patawag mga head security natin. Gusto ko siya makausap. Opo, pero sir, pinapatawag ko kayo ni Mr. Ancheta. Importante daw ho sa office. Teka muna, Troy. Bakit ka pinapatawag ng president? Sir, baka ho dahil dito. Teka. Huwag mong sabihing nagsususpecha sila na may kinalaman ako dyan. Oh my gosh, Troy. Hindi to pwede malaman ng parents ko. You have to fix this. Hindi ako pwedeng maging girlfriend ng isang lalaking involved sa ganitong controversy. Mr. Banyes, dito pa ulit tayo nagkita. Ano to? Arresto niyo na ba ako? Ni-request kami ng presidente ng kumpanya nyo na pumunta rito para iklaro ang ilang puntos ng investigasyon na ginawa sa inyo. Wala kayong makukuha sa akin. Nandito talaga kami para tulungan kang linisin ang pangalan mo. Salamat naman kung ganun. I'm sure maski pa paano nakatulong na nakilala mo na ako because of Princess at alam mong pwede akong pagkatiwalaan. Wala kang nalaman si Princess dito. At sa huli naman, si Chief Romy din ang nag-evaluate ng mga materials tungkol sa'yo. Nakita ko nga pala sa TV, parang nagkakaroon ng show yung singing group ni Princess. I'm sure proud na proud ka sa girlfriend mo. Hindi na kami ni Princess. Mabuti pa, Chief. Kunin ko muna yung mga supplementary materials sa kotse. Baka kailanganin natin. Oh, sige. Ako naman ang bahala dito.
konting oras. Makukuha ka rin yung gusto mo. Nahihirapan lang kasi ako eh. Dahil mahigpit dito. Oo, sige, sige. Okay. Bye. Insan! Sa wakas, matutupad na rin yung pangarap mo na makakanta sa TV. At iisang TV show pa tayo lalabas. Oh, bakit parang hindi ka excited? Ha? Excited ako. Huwag mong sabihin sa akin hanggang ngayon, si Eric pa rin ang iniisip mo. Princess! Dapat masaya ako sa lahat na nangyari sa akin eh. Nandito na ako. Matagal ko na itong pinapangarap. Pero bakit parang hindi ako masaya? Princess, tinatawag na yata kayo ng director. Kailangan nyo na pumunta sa gitna. Good luck. Good luck. Soon to be the hottest Filipino act in Singapore. Let's all welcome the new singing sensation, the Girls on High. Okay ka lang ba? Tara, let's go. Come on. Para sa'yo. Salamat. Ano bang ginagawa mo dyan? Pinagdidikit mo yan. Wala. Iwan mo na kasi yan. Wala kang mahanap dito sa opisina namin. Nabanggit ko nga pala kay Troy na nakita ko yung pagpunit mo ng mga dokumentong to kanina. Hindi naman daw niya inutos sa'yo yun. Ano ba itong mga dokumento na to? Pati ba naman ako imbestigahan mo? Gagawa ako ng illegal. Hindi dito sa opisina. Minsan, hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng isang tao. Gemma? Sir Troy, anong ginagawa niyo dito? Wala naman. Binisita lang kita. At meron sana akong... Ano yun? Wala. Gusto ko lang maghanap ng taong paghihinga ng sama ng loob. Pero kaya mo, mukhang busy ka ngayon. Next time na lang. Sir Troy, ayoko sanang banggitin to, pero nakita ko kasi yung pangalan mo sa dyaryo eh. Okay ka lang ba? Yun ba yung pinoproblema mo? Yun na nga. Actually, okay lang naman ako as long as huwag kong isipin na pwedeng mawala sa akin yung trabaho ko, yung bahay ko, at lahat ng meron ako. Sus! Ikaw pa! Eh, kayang-kaya mo yan. Kaya nga bilib na bilib sa'yo ang anak mo eh. Kahit nga ako, konti na lang, mapapabilib mo na. At bakit naman? Ano ka ba? Ang dami mo nang nalampasan na problema, no? Mas grabe pa dito. Kaya wala to. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit every time, alam na alam mo eksakto ang gusto kong marinig. Samantalang ako, nung huling nag-usap tayo, medyo hindi pa maganda yung mga nabitawan kong salita. Medyo. O sige na nga, nagkamali na nga ako. Pati tuloy yung pagkawala ni Georgie, nasisi ko pa sa'yo. Sandali. Nagsasorry ka ba sa akin? Parang gano'n na nga. Kalimutan mo na yan. At saka pag may time ka naman, bisita ka sa bahay. Miss na miss ka na ng anak ko eh.
Hindi ba magagalit si Melissa? Alam mo, bago ko siya isipin ko muna yung gusto ng anak ko. At yung gusto ko na rin. Siyempre, iba yung nandun ka sa bahay. Gemma, ano ka ba? Magbihis ka na. May racket pa tayo. Sige. Sige, Gemma. Mukhang kailangan ka na nila. Saka na lang. Tapos, yun nga, pag may time ka, bisita ka lang sa bahay. Sige. Salamat. Ingat ka. Ingat ka din. Eric! Princess, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin, Mian. Anong ginagawa mo dito sa labas ng studio sa araw na may guesting ang grupo ko? Kasi meron ako hinahanap na, dito ako nakadestino. Nakita kita sa loob, pinunod mo kami. Hindi paano ko magagawa yun gitna ng shift ko ngayon. Sige, alis na ako. Baka pagalitan pa ako ni Chief Romy. Eric, wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin? Bakit ba kailangan mo na may tanong sa akin yan? Di ba napag-usapan na natin to? Paano kung sabihin ko sa'yo na pagkatapos ng lahat ng nangyari, mahal pa rin kita? Baka rin pasikat ka ng singer tapos pinagkakabalahan pa yung mga ganyang bagay. Bakit di mo ako gayahin? Masaya ako sa ganito. Alam mo, Princess, nung nag-break tayo, doon ko lang nakita. Ang dami pa dyan. Gusto ko pang ma-experience magkaroon ng ibang girlfriend. Malay mo, doon pa ako mauwi sa masigit sa'yo. Sayang yung pagkakataon, di ba? Eric, nagsumbong ang bartender sa amin. Ayaw mo daw magpaawat, inom ka ng inom. Masama ba naman uminom paminsan-minsan? Oo, no? Lalo na kung girl lalo lang ang dahilan. Cheap, ha? Kung ayusin mo na lang kaya yung nangyari sa inyo ni Princess, ano sa tingin mo? Sino ba kasi may sabing dahil to sa kanya? Wala na kami, di ba? Dahil wala nang pakialamanan. Makagawa ko na yung trabaho ko. Wala nang haadlang sa kanya sa pagiging singer niya. Sisikat na siya nang wala ako. Nakipag-break ka sa kanya dahil ayaw mo maging MH sa career niya? Ang sweet! Wala pa nakakagawa sa akin ng ganyan. Maki-emote ba? Girls, focus. Remember, si Eric ang may problema. Anak, sana naman kinausap mo siya ng maayos. Tinanong mo sa kanya kung ano talaga ang gusto niya. Hindi yung ganyan na para bang binabastos mo na siya. Lumayo lang siya sa'yo. Tay, wala na Tapos na. At least, nandun na siya kung saan siya dapat. Masaya na rin ako dun. Daddy, matagal ba po kayo sa party ni Tita Melissa? Hindi naman, ilang oras lang. Babalik kami kaagad. Tsaka nandyan naman si Manang Lolit Siya mag-aalaga sa'yo. Basta be good, Nga pala, ba't ang tagal mag-retouch ng makeup ni Tita Melissa mo kaya? Daddy, buti pa po si Yaya. Pag ipapasyal niya po ako, 5 minutes lang po. Ready na po siyang umalis. Georgie, iba naman kasi si Tita Melissa mo. Iba rin si Yaya Gemma mo. Daddy, miss niyo ba po si Yaya Gemma? Ako po, miss ko siya Paano ko namang mamimiss si Yaya Gemma mo? Yun yung yayang hindi sumusunod sa mga utos ko. At kadalasan, pinapangunahan pa ako. Yung smile po niya, miss niya po? Aling smile niya? Yung... yung smile niya pag naiisahan niya ako? O yung smile niya pag tumitingin siya sa'yo?
O kaya yung smile naman niya na pagtapos ng mahabang araw, yung pagod na pagod siya, nakikita ko siya minsan, tumitingin sa mga ulap, tapos nagsasmile. Minsan nga, habang ginagawa niya, bigla siya napatingin sa akin. Kaya naalala ko yung smile na yun. Memorize na po lahat yung smile po ni Yaya Gemma, ha? Oo nga, no? Well, siguro nga, maski pa paano, namimiss ko din siya. Katulad po ng miss niyo kay Mami. Minsan parang gano'n na nga. Yan po ang gusto kong marinig sa inyo. Ano yan? Georgie? Let's go. Teka lang. Georgie? Mamaya nyo natapusin yung game nyo. Late na tayo eh. Georgie? You be good, ah? Nakuha ko rin. Tatawagan ko ngayon si Yaya Gemma. Mr. Villafuerte, naligaw ka. O baka naman may dala kang TRO para pasara tong barko. Huwag naman sana. Hindi. Kaya ako nakapunta rito dahil gusto kong magkausap tayo tungkol sa anak mo at doon sa anak mo si Princess. Wala na sila, di ba? Kagaya na gusto mong mangyari. Yan na nga eh. Pero I'm sorry, talaga yung anak mo si Eric, hindi ko gusto yan para sa anak ko si Princess. Pero ang problema, lalong hindi ko gusto ang nangyayari sa anak ko. Dahil nawala yung sigla eh. Malungkutin, lagi nag-iisip. Yun ang problema ko eh. Depression si Princess, ganon. Anong depression? Pwede ba diretsuhin mo salita mo? Depression. Ay, nako. Depression, lungkot-lungkutan. Ay, hindi naglulungkot-lungkutan yung anak ko. Talagang malungkot. Kaya nga ako namang problema eh. Teka. Paano mo nalaman? Peter! Peter, bigyan mo nga ng upuan to. Makaupo. Ay, nako. Salamat naman at ako'y pinaupo mo. Paano ko naman hindi malalaman? Oh. Ganyan din si Eric. Ngayon, ano gusto mo mangyari? Kung maaari sana, magawan mo ng paraan na yung dalawa magkausap. At gusto kong mabalik yung sigla, saya ng anak ko si Princess. Kaya ako'y napunta sa iyo. Sandali. Lilinawin ko lang, ha? Ikaw pumunta rito para humingi ng tulong sa akin? Yes. Ikaw hihingi ng tulong sa bakla? Abay, wala na akong magawang paraan na lapit ang tao kundi ikaw. Hala, ginawa pang last resort ang bakla. Kaya nga, kung maaari sana, mapabalik ko yung kanyang, yung sigla niya, yung saya niya. Kaya ikaw nilapitan ko dahil magkausap man lang yung dalawa. Please, tulungan mo naman ako. Alang-alang sa anak ko. Pero alam mo? Oh. Sa mga sinabi mong yan, type na kitang gimbalae. Ano ba? Peter! Peter! Pupunta ako dito makikusap pagkatapos sasamantalahin mo ako? Peter! Peter, alalay ka... Peter! Jonathan, ano ba yung kanino mo pa sinasabi sa akin na surprise mo? Kasi parang hindi na ako makakahintay hanggang pagkatapos pa ng fitting namin eh. Yung ba? Sige na nga. Dahil sa makulit ka. Oh, eto. Ang daya mo! Hindi mo sinabi sa akin na nasa'yo na pala tong airline tickets. Totoo na talaga to. Makakapunta na ako na Singapore. O bakit parang hindi ka masaya? Di ba matagal mo nang inaantayan? Tsaka Princess, hindi lahat ng nangangarap maging singer nakakapunta sa ibang bansa para makapag-perform. Alam ko. Pero iniisip ko lang kung para sa akin ba talaga to? Paano kung dapat palang magstay ako dito sa Manila? Baka may mas maganda pang mangyari sa akin. Princess, ano pa ba inaantay mo?
Nandiyan na yung opportunity sa harapan mo. Huwag mo na sayangin. Kung sa bagay, wala na rin naman akong dahilan para magstay dito sa Maynila. That's my girl. Princess! Kilala mo ba yan? Mother! Ooh! Napadalaw ka. Namimiss ko na kasi ang favorite tradition. Pero kung busy ka, Princess, antayin na lang kita sa loob, ah. Sige po. Kaibigan ko lang po yun. ito naman, hindi naman ako nagtatanong eh. Princess, say yes. Po? Meron kasi akong gustong hingin pabor sa'yo. At yon ang gusto ko maging sagot mo. Yes. Sa tingin ko kasi, kailangan na kayo mag-usap ni Eric. Wala naman po kami dapat pag-usapan. Siya naman po may gusto na mag-break kami. Sana makita mo siya ngayon. Alam mo, hindi rin siya masaya. Siguro may mga dahilan siya kung bakit niya sinabi ang mga yon. Pero mas maganda siguro ko siya na magsabi. Pumunta ka sa bar sa oras at araw na yan. Sisiguraduhin ko sa yung nandun si Eric. Ha? Mike? We can build a castle. Ano to? Galing sa mga fairy godmother mo. Para tumigil ka na kakamukmuk mo dyan, no? May date kayo ni Princess. Good luck. Tay, ano naman ginawa nyo? Wala lang. Inibita ko lang si Princess dito sa bar bago tayo magbukas para makapag-usap kayo, makapaghingahan ng sama ng loob, at magkabalikan. Tay, walang mangyayaring ganyan. Dahil hindi ko haharapin si Princess. Kahit bading ako, ayokong isipin na pinalaki kitang duwag. Haharapin mo si Princess at sasabihin mo sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman mo. At hindi ka haharap sa amin hanggat hindi mo siya napapasagot uli. Klaro ba yun? Klaro ba o hindi? Opo, klaro. Hello, Yaya? Bakit ganyan ang boses mo? May sipon ka ba? At saka saan ka ba makikita? Ako malapit na ako sa pintuan. Bakit po kayo ang nandito? Di ba po dapat si Yaya Gemaline?